bulto-bultong pera ang binibigay mo, talagang mahirap na matrace yan. But if you require on the blockchain na yung ibang mga recipients, for example, dapat direkto mong bilhin yan sa mga suppliers ng semento o ng hardware store or what, may resibo, at least matitrace mo yan na talagang nagagamit ng maayos yung pera, no? Attorney, tama ba ako? Yes, tama po. It's up to us to utilize this flexibility of the technology. Sige, thank you. Si Mayor Benji sent word that he has to leave by 11. So we'll ask him to go ahead, no, with apologies to Tiwala and Bayani Chain. So Mayor Benji, bago niyo po ikwento yung initiatives niyo po sa Baguio, dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga corrupt na politiko, yung mga corrupt na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga corrupt na DPWH officials, at yung mga corrupt din ng mga contractors. No? Lahat sila corrupt yan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. No? There should be 5 major players. No? Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're